Labi o katawan ng kababayan natin Pinoy na binitay sa bansang Saudi Arabia dahil sa kasong pagpatay sa isang Saudi national, hindi may uuwi sa Pilipinas alinsunod sa batas sa Saudi Arabia. Samantala, isa ding kababayan natin Pilipino ang bibitayin din sa bansang Saudi Arabia bago matapos ang taong ito. Dahil sa kasong pagpatay din sa isang Saudi national na pilit sinasalba ng ating gobyerno. Dahil sa umiiral na batas sa Saudi Arabia, hindi na maiuwi sa Pilipinas ang labi ng kababayan nating binitay roon itong Sabado. Siyang pang Pinoy ang nasa death row na sinusubukang isalba ng ating embahada. Nakatutok si Joseph Morong. Hindi na raw maiuwi sa Pilipinas ang labi ng Pilipinong binitay noong October 5 sa Saudi Arabia dahil sa pagpatay sa isang Saudi national. Ayon sa Philippine Embassy sa Riyadh, ito ang patakaran ng Saudi sa mga binibitay roon. Kahit gusto pa natin iuwi, yung mga nakaraang execution din, ganun din po. Ganun din po yung naging procedure nila dito. They do not allow the remains of those executed to be returned to their sending countries. Sinubukan ng embahada nating ihingi ng tawad ng Pilipino sa pamilya ng biktima sa ilalim ng Sharia law, batas na umiiral sa Saudi Arabia, pero hindi raw sila pumayag. 2 beses na minartilyo sa ulo ng Pilipino ang Saudi national dahil sa away sa negosyo. The father, the brothers, and the rest of the family to convince them, pero hindi po nabigay yung inaasahan natin na forgiveness from the family. The Saudi government tried their best to cooperate po by postponing the execution. Binigyan po tayo ng ample time to negotiate with the family, which we did naman po. Kahit ang hari ng Saudi hindi pwede makialam kung papatawarin ng pamilya ng biktima ang salarin. Ayon kay Sheikh Mahid Mangundaya na nag-aral ng Islamic law sa Saudi Arabia, mata sa mata ang Sharia law na nakabase sa Quran. Pagbibigay ng parusang katumbas ng pinsalang ginawa ng isang tao laban sa iba. At kung magpapatawad ay dapat desisyon ito ng buong pamilya. Pag lahat sila po ay buhay, yung mga magulang, mga anak, asawa, dapat magkakasundo po sila na magkaisa sila na sila ay magpatawad. Kasi isa lang sa kanila na sumalungat sa desisyon ng karamihan ay hindi po yan matutupad yung pagpapatawad. Kahit ang mga anak na nasa 8 gulang, kahit 10 o 11 taong gulang lamang, ay may karapatang magpatawad o hindi. Kung halimbawa, may anak yung victim na pwede na mag-decide. Pag ayaw niya, kahit gusto ng buong pamilya, hindi pwede. Ay, hindi pwede. Ayon sa ating embahada sa Riyadh, may siyampa ng mga Pilipino nasa death row sa Saudi Arabia. May isang kaso ng Pilipinong nakapatay ng isang Saudi national. Ang pilit na isinasalba nila ngayon para hindi matuloy ang pinangangambahang pagbitay sa kanya bago matapos ang taong ito. Matagal na raw na nakaschedule ang bitay pero na-postpone lamang. Hindi raw karaniwang sinasabi ng Saudi kung kailan nila gagawin ang mga execution pero patuloy na nakikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga otoridad doon. Meron tayong in-anticipate but we are very hopeful na ma-save po siya. Hopefully magkaroon ng forgiveness within the year. Hopefully, pero ang kinakatakutan natin ay baka within the year din magkaroon ng execution because matagal na itong nakaschedule na sinabi nila anytime pwedeng ma-execute. Malaking hamon ay kung mapapatawad ng pamilya ng biktima ang salarin. Di tulad ng binitay na Pilipino, nakikipag-usap ang pamilya ng biktima ngayon. Kung mapapatawad daw ay pwedeng makalaya o mapababa ang kaso ng Pilipina. Maging paalala na rin ito sa lahat ng mga kababayan natin dito sa Middle East na dapat habaan nyo ang pasensya nyo. Dahil kapag nakapatay kayo dito, ay parusang bitay o parusang kamatayan ang hatol. Mas maigi guys na umuwi na lang kayo sa Pilipinas at magsimula ng bagong buhay. At parating magdasal para hindi maisip o hindi makaisip ng ganitong bagay.